Unang araw ng taong 2024, bad news agad sa ating klima. Mas tumaas na ngayon ang temperatura natin o sa ating global warming. Ito'y dapat huwag ipangbahala. Air pollution dito sa amin sa Caloocan since past 24 hours, biglang tumudot ang pagtaas. Northeast monsoon patuloy na nagre-develop sa extreme Northern Luzon at makikita ang epekto ng ang sea line na namamagitan dito sa bahagi ng Batanes Group of Islands at Cagayan Valley. Asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mas maulap na himpapawin pa rin sa silangang bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Mindanao at Bicol Region sa unang araw ng taong 2024. Pero sa nalalawin na bansa, magiging gloomy pa rin lalo na sa parte ng kalurang bahagi ng buong Luzon kasama Metro Manila at asahan pa rin ang pagtuyot at dry at maalinsangan ang buong bahagi ng kanluran ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng taong 2024 ng January 1, 2024. Ang oras na ating voice room ay umaga ay alas 11:17 na po ng umaga. Okay mga folks, una sa lahat ay Happy New Year po sa ating mga kababayan natin sa buong bansa, mapahuluman yan o hanggang Sulu. Ay binabati ko po kayo ng maligayang bagong taon at inaasahan ko na maging masaya po ang inyong media noche kagabi at sana ay buo po ang ating mga kamay at wala naman sana na nasaktan o nadisgrasya sa pagsalubong ng ating bagong taon dahil napakapangit po kapag bagong taon bawas-bawas na po ang ating mga kamay o daliri. Samantala ay nanatiling stationary po ang epekto ng easterlies at northeast monsoon, kaya lang yung amihan na umiiral ay dyan sa may bandang extreme Northern Luzon sa may bandang Batanes Group of Islands. Medyo mataas ang portion ng ating northeasterlies kaya yung temperatura din sa bahagi ng bandang La Union pababa na po ng Central Luzon hanggang Metro Manila ay medyo pa rin nabawasan. Ops, medyo nawala. Inulit ko dahil sa patuloy pa rin na stationary ng easterlies at interaction ng ating northeasterlies. Pero inulit ko, bahagya itong mas tumaas kaya hindi masyado nag-i-interact o hindi natin masyado nararamdaman dito sa may bandang Central Luzon at NCR ang ating northeasterlies. Bagamat mararamdaman pa rin natin, medyo bawas lamang ito dahil bahagya nga po itong mas tumaas. At i-discuss natin yan mamaya gamit ang ating real-time satellite imagery. Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, haze at partly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. At katatapos lang ng celebration sa aming kapitbahay ng unang bagong taon. Well, malinis na po ang paligid namin sa labas. Yan ang medyo maganda sa amin sa mga kapitbahay namin. Nililinis kagad nila yung kalsada. Ayan na po yung mga ginamit nilang mga pailaw kagabi. At talagang sobrang mausok niyan kagabi na kaya ang ating air pollution ay tumudo at nag-over average na po siya. Kaya nagkaroon na ng negative value. Ibig sabihin lamang very unhealthy na po yun o very hazardous na po yung malalanghap na usok sa ganon kataas. So, ibig sabihin yung current conditions natin na natiling medyo hazy dahil mahagya pa rin mataas ang ating air quality. Napaka-unhealthy pa rin niya. Medyo may nasisense pa rin itong usok dahil sa tuloy na mga usok o may mga iba pa rin na nagpapaputok ngayong umaga. Sa ngayon, nasa 106 na po yung kanyang air quality index nito or nasa 37.53 micrograms per cubic meter. Di kagaya kagabi na talagang tumudo na umabot ng 700 micrograms per cubic meter. Very hazardous po yun. So, hopefully ay sumunod tayo na magmask po dahil sobrang sama po yun sa baga. At masakit po yun sa ilong talaga mga folks. Sa ating lowest temperature na natala sa unang araw ng bagong taon ng 2024,
Nakapagtala kami ng lowest temperature of 625.3 degrees Celsius kaninang umaga, 6:10 a.m. At pinakamataas naman kahapon ng itong bago magbagong taon ay nakapagtala pa rin kami kahapon ng hapon ng 3:01 p.m. ng pinakamataas na maalinsangang temperatura at 33.5 degrees Celsius. Ito na yung huling highest temperature sa huling araw ng December 31 ng nakaraang 2023. So, nagkaroon pa kami ng mas medyo maalinsangang temperatura bago humiwalay ang bagong taon o humiwalay ang taong 2023. So, ibig sabihin, mataas din ang aming heat index bago matapos ang taong 2023 na maabot ng 44.6 degrees Celsius ang aming heat index. Well, kung tatabi natin sa heat index ni Pag-asa, hopefully, updated sila. Well, updated po si Pag-asa at makikita natin sa huling araw ng December 31 kahapon ay makikitang mas nangunguna po ang Davao City sa Davao del Sur na may pinakamalisangang temperatura o heat index sa kanila na 43 degrees Celsius. Pumapangalawa lamang dito sa Zamboanga Peninsula o Zamboanga del Sur na nasa 42 degrees Celsius na heat index. Ibig sabihin lamang nito mga folks ay nangunguna po dito sa amin sa Caloocan, sa Luzon, na may pinakamataas na 44.6 degrees Celsius. So pumapangalawa lamang ang Davao City na may pinakamataas na heat index na nasa mahigit 43 degrees Celsius nga po ang kanilang highest heat index. So dito sa pa rin sa Luzon ang may pinakamataas at may pinakamataas na alinsangan. Pero pagdating naman sa total highest temperature o alinsangan o air temperature, nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula na nasa 35.1 degrees Celsius ang kanilang outside temperature. So, mapapansin ninyo, nagkakaroon pa rin ng different significant ang heat index at air temperature natin. Kung sa amin, dito sa Caloocan ay pinakamataas ang heat index, pero pagdating naman sa air temperature, nangunguna ang Zamboanga na Peninsula na may pinakamainit nga na 35 degrees Celsius. Di gaya sa amin kahapon na nasa 33.5 degrees Celsius lamang. So, yun po ang difference. Ibig sabihin lamang, hindi porket mababa ang temperatura, ibig sabihin yung nararamdaman ng katawan natin ay mababa rin. Minsan, mataas pa rin ito. Epekto rin yan ng mataas natin ng humid o hot humid na hindi masyado nakakapag-saturate or minsan mas drier naman sa amin sa Luzon kumbaga kumpara naman sa may bandang Zamboanga Peninsula. Ibig sabihin lamang mas drier po sa Luzon kaysa sa Zamboanga. Ibig sabihin medyo mataas yung kanilang humidity sa Zamboanga pero mataas po yung kanilang air temperature. Ganun po nagkaka-difference yan. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, stationary at 17 degrees Celsius na pinakamababa sa kanila. Ibig sabihin pa lamang nito ay natiling mahina o manipis ang ating northeasterlies na dumadaloy sa Central Luzon mula dyan sa may bandang Baguio City pababa ng Metro Manila. Ang mas nararamdaman nila ngayon sa may bandang Ilocos Norte, ilang bahagi ng Batanes Group of Islands at Cagayan Valley dyan sa may Santa Ana. Dyan lamang na namagitan yung shear line. Sa Inulan naman, ang Kalayan pa rin, patuloy pa rin na inuulan na umabot sa 84.3 millimeters ang patuloy na pag-ulan sa kanila dyan. So tuloy-tuloy yung surface trap na nabubuo, epekto nga po ng water vapor na dudulot ng ating easterlies. At kapag dumaloy kasi sa kalupaan yan at malamig ang pwesto, ay bubuhos ito bilang ulan. Kaya expected yung nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Lalo na kapag naglalaro ang interaction ng ating amihan at easterlies. Sa ating outside humidity, katamtaman, ang ating current outside humidity at 74%, bumababa ito ng 2% since last hour. Mataas pa rin ang ating atmospheric pressure at 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. At sa ating high tide and low tide status, manatili pa rin mababa ang ating level ng katubigan dyan sa pampang ng Manila Bay. So, kung may magbabalak pa rin mangisda ngayong araw, dyan muna kayo sa may bandang Bataan pa rin o West Philippine Sea, ingat na lamang sa malakas na alon at bugso ng hangin dahil nga po
sa ating northeast east monsoon na bagaman humina sa area na yan pero ingat pa rin sa lakas ng alon dulot nito. Sa ating almanak, unang sumikat ang ating haring araw sa unang bagong taon. Sumikat ito kaninang 6:21 AM at alasa naman ito lulubog mamayang hapon at 5:37 PM. Ang pagsikat naman ng buwan sa unang bagong taon ng sinag ng buwan na nasa 77% ang illuminated nito in morning gibbous, sisikat ito mamayang gabi at 10:01 PM. At lulubog naman na ito kinabukasan na po ng 2 ng January at 10:04 AM na po ng umaga. Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes ay nasa partly cloudy ang ating maghapon at tsansa ng ating pag-ulan ay 100% chance daw. So, maaaring hindi dito sa Metro Manila o maaaring sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Depende na lamang sa isolated rain showers na magaganap ngayong maghapon. Bukas ng Martes, magiging partly cloudy daw ang maghapon pero mababa daw ang tsansa ng pag-ulan at 3% lamang. So, typically, partly cloudy ang magiging maghapon natin. At ang highest and lowest temperature expected natin in 2 days ay maglalaro sa 31 to 32 degrees Celsius highest temperature and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Sa susunod na ating eclipse, pero hindi natin masisilayan ito sa Pilipinas, makikita po natin na lunar eclipse magaganap 84 days na lamang po. Magaganap ito by March 25, 2024. So, kung sisilipin natin yung ating pag-uulat para sa susunod na mga eclipse, ay 80 days na lamang magkakaroon po ng pagganap na penumbral lunar eclipse dito po sa bahagi na ito ng Alaska, Antarctica, American areas at northeastern Russia ito matatanaw. Hindi po makikita ito sa Pilipinas, so medyo bad news po mga folks. At susunod naman by April 8, 2024, 99 days away po ito na total solar eclipse naman. So swertihin na naman ang bansang Amerika na makakasilayin na naman sila ng magandang pagkakataon na makakakita ng total solar eclipse. Saktong-sakto ito sa may bandang southeastern Canada, Mexico, and eastern part ng United States o bandang kalupaan ng United States. Pero sa may bandang Mexico, ang mas pinaka-center point nito ng full total solar eclipse ay naka-pinpoint sa may bandang Mexico. So, swerte na naman ng mga kababayan natin kung mga nakatira kayo sa may bandang Mexico. I-ready na po ang inyong mga binoculars o telescopes para sa pagkakataon nito. Minsan lamang sa buhay ninyo na makikita yan. Pero by April 8, 2024 po yan. So, malapit na po. At magkakasunod pa yan ha. Meron pang penumbral lunar eclipse by March 25. Tapos, susunod naman April 8. At by September 2024 naman ay magkakaroon ng partial lunar eclipse ulit. Ay hindi pa rin ito kita sa Pilipinas. So, bad news pa rin na makikita. By September 18, 2024 to, magkakaroon naman ng partial lunar eclipse. At by October 2, 2024 naman ay annular solar eclipse ang makikita. So, halos bandang American region at African region makakakita ng mga ganitong phenomenon ngayong taon ng 2024. Well, meron ba tayong eclipse ngayon na makikita sa bandang Pilipinas? Malamang susunod na taon na ito makikita. So, posibleng sa next year na po. Titingnan natin kung magkakaroon. Wala tayong ine-expect na may makikita tayong anumang solar o lunar phenomenon ngayong taong 2024. Medyo bad news po tayo mga folks. Wala tayong magaganap na solar phenomenon o solar o lunar eclipse phenomenon. Ito kasi penumbral halos wala hindi abot sa Pilipinas Kung siguro ko taga Guam, kung mayroon tayong mga Pinoy sa Guam, medyo maaabot yung part ng penumbral ng lunar eclipse na ito. Pero sa Pilipinas, hindi talaga natin makikita. So, wala tayong ine-expect na lunar o solar phenomenon ngayong taon
medyo banyos yan mga folks. Nasa moderate din pala ang thermal anomaly nitong si Taal Volcano. So far, nasa variable radiative power of 21 megawatts. Nagkakaroon ng magmatic intrusion. Sa mga kabatang natin, medyo pakisilipin naman po yung status nito. At makikita natin sa ating fire detection at thermal anomaly gamit ang ating MODIS satellite imagery ay makikita nasa 318 Kelvin po ang liwanag nito, yung intrusion. So kitang-kita po sa satellite imagery yung pag-intrusion ng magmatic kay Taal. So expected na pagtaas ng SO2 emission, hopefully. Well, kung titingnan natin sa pinaka-latest, hopefully updated itong si PBOX. Para sa unang araw ng January 2024, nagkaroon ng tatlong volcanic tremors. Tumagal ito ng 2 to 3 minutes ang haba. So, yung SO2 emission, mataas po 8,931 by December 28 pa po ito. So, wala tayong magiging komento. Hindi natin alam kung anong naging SO2 emission nito mula noong December 31 at 30 nitong nakaraang taong 2023. So, hopefully, i-update ni PBOX yan kung ilan yung SO2 na naging emission niya. Pero since December 28, mataas na po ang paglabas nito ng SO2 emission at nagkaroon nga daw ng tatlong volcanic tremors. So mukhang medyo agresibo na naman itong si Taal. So tutukan po natin yan mga kabatang. Sa mga Taal droners dyan, pakisilipin sana itong si Taal at tingnan natin yung status niya. Kung nagkakaroon ng ayusin ko muna itong aking webpage dahil nagkakaroon ng blockage sa script. So maayos ko rin yan in time. I-update natin yung webpage ko kasi nagkakaroon daw ng blockage ng webpage script. So, nagkakaroon ng error block response. So, maayos natin yan mga folks. Sa ngayon, malinaw naman na nakikita natin sa ating MODIS, despite na walang update o latest update na SO2 emission si PBOX, makikita naman natin sa data feed ni Miroba ay nakikitaan ng magmatic intrusion. So, bantayin natin ito mga kabatang ha. Nagiging lively na naman itong si Taal Volcano since nitong December 31 po ito. So 8 o'clock AM ito sa atin sa Pilipinas. Samantala sa nakalipas nitong 24 hours sa pagsasalubong ng bagong taon ay makikita natin yung biglang pag-rapid ng pagtodo ng air pollution dito sa amin sa Caloocan. Sumagat po sa index 5 o very unhealthy po at nagkaroon ng hazardous level ito kagabi. At sa nakalipas na 24 oras, nag-maximize po ito hanggang 300 to 500 ang pinaka-maximize na hazardous level ng air pollution dito sa amin sa Caloocan. At kung titingnan natin sa graph, ay nagsimula ito kahapon na po ng bandang alas 7 ng gabi. Ayun, nagsimula na siya ng bandang alas 7. At unti-unti nang tumaas na po dahil dumarami na po yung mga nagpapaputok sa amin kahapon. Yan, mga bandang alas 7. And then nag-peak na po siya. Tumudo ito. Dito nag-negative na nga po dahil sa sobrang taas. At umabot sa 766 micrograms per cubic meter yung particulate matter na na-detect ng aking air quality sensor. Ang average, so ang pinaka-maximum hazardous level naman kasi nito ay nasa 300 to 500 siya. So, since umabot ng 700, nag-negative po siya. Pero, ibig sabihin po niyan, very hazardous po yung naging air quality sa amin dito sa amin sa Caloocan, Grace West Park. So, makikitang nagtodo siya hanggang kaninang madaling araw. Oh, grabe. At bumaba na lamang nito bandang alas 8 na po ng umaga. Medyo kumakalma na po unti-unti yung air pollution sa amin. So, naitaboy na po yung mas maraming air pollution at tuloy-tuloy na itong mas bumaba ngayong umaga. Medyo mataas pa rin to. May tuturing pa rin nasa level pa rin siya ng unhealthy o sensitive groups level. Pero at least bumababa na po siya. Well, normal yan taon-taon na kapag ganyan tumotodo ang air pollution sa amin sa Caloocan. So, hopefully, dyan sa inyo sa lugar ay hindi ganito rin ang sinapit ng tindi ng air pollution sa inyong mga lugar. Pero common sense na po sa atin na kapag nagsasalubong ang bagong taon, expected, nagiging very unhealthy po at very hazardous po ang hangin natin
sa paligid sa pagsasalubong ng bagong taon. At sa unang araw ng bagong taon ng 2024, bad news agad ang sumalubong sa atin. At according sa ating latest annual global mean temperature, ang huling record para sa taong 2023 ay mas tumaas pa po sa 1.41 degrees Celsius. Ayon yan kay Berkeley. Mga pangalawa lamang kay NOAA na nasa 1.37 degrees Celsius. Naipost ko na po yun sa Facebook page, yung pinaka-context at detalye niyan. At since 18th century o 1850 o year 1850 ay tuloy-tuloy ang pagtaas nitong global warming o global temperature natin. Ayan sa air temperature nasa 1.4 to 1.41 degrees Celsius po ang taas ng average temperature. So yung average temperature natin halos nadadagdagan ng 1.4 to 1.5 degrees Celsius ang taas ng temperatura natin sa buong mundo. Hindi po ito maganda at huwag sanang ipagsawalang bahala ito ng ating mga climate agencies. Gawa na po ninyo ng paraan dahil hindi talaga titigil ng pagtaas ito. At kung titingnan natin sa ating annual global land and sea temperature, ganun din ay tuloy-tuloy ang pagtaas. Ayan, maging sa iba't ibang agencies ng Crew Team M4 at Crew Team M5 at ng Berkeley, tuloy-tuloy din ang pagtaas niyan. Since parehong nasa Berkeley yung temperature kaya 1.41 degrees. Ayan, ang Berkeley ang may pinakamataas na record na 1.41 degrees Celsius ang global warming temperature natin. So sa dagat naman, itong blue lines na to, tumaas din. Ayan last year, last 2022, 0.38 degrees Celsius lamang. Nitong 2023, 0.61 na po. So halos 50% po ang idinagdag sa taas ng temperatura maging sa karagatan. Hindi po ito maganda mga folks. So, kung tuloy-tuloy na pagtaas po ito mga folks, inaasahan natin unti-unti na po tayong makakaranas ng climate crisis mula ngayong taong 2020 po na po yan. At mararamdaman natin yan kapag kumalat na po sa mga balita at umiingay na po yung ating mga media tungkol sa ating global warming. Antayin nyo yan mga folks. At least, nanguna na akong nagsasabi sa inyo na tumataas at sumasama unti-unti lalo ang ating global warming. So, yung naging programa yata ng UN, mukhang hindi yata naging effective. Ano ba kasi ang nakatutok kasi karamihan ay at nakatutok sila sa giyera, sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi na nila namamalayan yung ating klima ay unti-unti na pong sumasama ng sumasama. So in-expect natin mababawasan yan dahil nagkaroon nga po ng programa ang United Nations kung di ako nagkakamali at napag-usapan din yan ng ating mga iba't ibang mga presidente sa iba't ibang panig ng mundo ang tungkol sa pag-resolve ng ating climate crisis. At mukhang hindi naging effective dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng temperatura sa ating mundo mga folks. So kung hindi ito mapipigilan nagbanggit na ako sa loob ng 5 taon, talagang magkakaroon tayo ng climate crisis at magkakaroon ng magiging pagbabago ng matindi sa ating klima, lalo na dito sa dagat Pasipiko. So kapag ganyan, hindi na natin mapipigilan yan at mapipigilan man natin, matagal po. Very long duration. Kaya kung maaari, gawa na po ng paraan ito ng ating mga government officials. Imbis na tutukan ang giyera ng mga iba't ibang bansa, ay tutukan muna natin ang giyera laban sa pagsama ng ating global climate. Dahil ito ay hindi po kalaban dito ang bawat bansa. Kalaban po natin ang buong klima, yung pagsama ng ating klima. Buong mundo po ang maapektuhan nito, kaya imbis na tutukan po ang pag-usbong ng giyera sa iba't ibang panig ng mundo, ay tutukan muna ang nauusbong na giyera dito sa ating global climate crisis mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa unang araw ng January 2024. At makikita natin yung edge ng shear line na namamagitan dito sa may bandang extreme northeastern Luzon na namamagitan sa may bandang Cagayan Valley. Expected sa paligid na yan ay magkakaroon ng mas maulap na yung papurin at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at may mga inaasang pagkidlat at pagkulog. However, mas malamig ang temperatura nyo dyan dahil yung interaction ng ating amihan ay mas mararamdaman dyan sa may bandang Batanes, Group of Islands at ilang bahagi ng Ilocos Norte at ilang parte ng bandang Ilocos Sur, Pagitan.
Pero dito sa pababa ng Central Luzon, mula Baguio City pababa ng Zambales, Tarlac, pababa ng Metro Manila, and the rest ng Calabarzon, hindi natin masyado mararamdaman ang bugso nitong amihan. Pero pagdating ng hapon o gabi, bahagya nating mararamdaman yung lamig pa rin ng simoy ng temperatura. So, dahil unang araw pa lang naman ng January, marami pang pagkakataon ang pagdaloy ng ating amihan. Pero expected pa rin ang bugso ng easterlies na magdudulot naman ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi pa rin ng Northern Luzon. At makikita natin yung trap nito ng saturation ng water vapor sa paligid niya ng eastern part ng Luzon hanggang sa may bandang Bicol region, maging sa eastern Mindanao. Merong namumuong surface trough po dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao. So expected ang mga taga Surigao del Norte at Surigao del Sur at ilang bahagi ng buong Caraga ay asahan ang mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. At tingnan natin sa heavy rain potential. Clusterize po ang heavy rain potential dyan sa Surigao del Sur hanggang sa buong bahagi ng Caraga ay asahan ninyo ang malakas na pag-ulan, moderate and heavy rain showers. Ingat na lamang po sa posibleng pagbaha at magdala po ng pananggalang, lalo na dyan sa may buong bahagi ng Surigao del Sur, buong bahagi ng Caraga. So mula dyan sa may Dinagat Island, Surigao City, pababa na yan ng Prosperidad, San Francisco, Hinatuan, Bislig at Katiil. Halos buong silangan ng Mindanao ay makakaranas ng clusterized na ilang mga moderate and some clusterized din na heavy rain showers. Pero the rest ng Southern Luzon, diyan sa may Bicol region ay medyo partly tumusilikaw din lang din ang iiral at mataas ang ating alinsangan, lalo na sa buong bahagi ng may Maropa. Hindi na natin isa-isahin yan. Pagdating ng Bicol region, mula sa Camarines Norte, mas mararamdaman pa rin ang mga ilang part dito, mostly clouding iiral at pagdating ng hapon o typical sa gabi, ay magkakaroon kayo ng mga ilang isolated rain showers, lalo na sa bahagi na yan ng diyan sa may bandang Catanduanes Island. Magkakaroon kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. So, i-prepare na lamang ang inaasahang mga pag-ulan, lalo na nitong maghapon. Pero mangunguna ang patinding sikat ng araw. Medyo humid po tayo dyan at may pagsikat ng araw hanggang sa susugon. Ingat na lamang at magdala lamang ng pananggalang hindi na sa tinding sikat ng ulan, sikat ng araw rather, kundi sa di inaasahang isolated rain showers. Sa buong bahagi ng Visayas region ay maliban lamang sa kalurang bahagi ng Visayas, dyan sa Panay Island at Bacolod at Negros region o buong Negros region rather hanggang Cebu at Bohol, magiging maliwalas. Fair weather po tayo at isolated showers lamang ang iiral. Di gaya na sa bahagi ng Leyte, magkakaroon kayo ng mga ilang moderate showers po dyan, lalo na sa katimugang bahagi ng Leyte sa may baybay pababa ng Maasin at Liloan. Ganon din sa may bandang Eastern Samar region mula Borongan City, pababa ng Salcedo at Guian, magdala ng pananggalang sa ulan. Pero sa ilagang parte at ilang nalalabi ng Samar Island, dyan sa San Policarpio pataas ng Lawang, Northern Samar, ay magiging maaliwas. Fair weather po tayo dyan. Isolated rain showers lang po. Naglalaro lamang sa 30 to 33% ang naka-forecast na uulanin dyan sa inyo. So, typically ay mas maaraw at fair weather po tayo. At sa huli, sa nalalabi ng buong Mindanao, lalo na sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, ay mas maalinsangan ang iiral pa rin sa atin dyan. Magkaroon man ng ilang kalat-kalat, typically mga ilang light o moderate showers, pero mangunguna ang mataas na alinsangan sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Sorsogon at Davao Region. Maliban na lamang sa bandang Tagum at dyan sa may papasok na ng Caraga ay asahan. And the rest ng bandang silangan ng Mindanao ay magkakaroon ng ilang mga mas mauulap at mga ilang isolated rain showers. So, dyan sa papasok ng bandang Panabo, expected na partly tumusilikaw din iiral at expected sa hapon o sa gabi ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. And the rest ng buong Mindanao ay asahan pa rin ng fair weather, humid at mas maalinsangang temperatura na lalagpas pa rin o maglalaro sa 35 o higit pa o 35 degrees Celsius o mahigit pa ang magiging temperatura ninyo dyan. So, huwag masyadong mag-dehydrate ngayong unang araw ng bagong taon ng 2024. Okay, since wala naman tayong aasahan na mamamataan ng anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, hanggang sa unang linggo ng January, ay wala naman tayong nakikitaan maging sa ating global spectral model. Pero yung alon manatili pa rin mataas, lalo na sa extreme Northern Luzon, mapasilangan at kanluran man yan ng Northern Luzon,
bawal po pa rin lumayag ang ating maliliit na sasakyan pandagat o pumalaot man lang sa baybayin na yan ng extreme Northern Luzon, mapa East man yan o mapa West Coast ng Northern Luzon. Malinaw po yan ha, huwag matigas ang ulo mga folks kasi may mga pasaway pa rin tayong mga Pilipino Hindi magtatanda hanggat hindi sila titigil hanggat walang nadidisgrasya Ilang beses na po tayong nag-uulat na nagbibigay ng babala sa mga kababayan natin na kapag ka umaabot sa 1.25 meters ang taas ng alon, delikado po yan mga folks. Hindi po yan biro. Lalo na sa mga kabataan na matitigas ang ulo na pumalaot dyan. Maging sa ating maliliit na sasakyang pandagat, kumari, bawal po munang lumayag dyan dahil patuloy pa rin ang bugso ng ating northeasterlies. Kaya sumasabay po ang pagtaas ng alon na umaabot nga po ng hanggang 4 meters ang taas ng alon, lalo niya dyan sa baybayin ng Ilocos Norte. Mataas hanggang 2.5 meters at maaari pang umabot na naman yan ng 4 meters. Sa ngayon, nasa 2.5 meters ang taas ng alon dyan. Sa bahagi na yan ng Extreme Northern Luzon, sa Batanes Group of Islands, Apari, Ilocos Norte at ilang Pampang dyan sa may Cagayan Valley, ay naglalaro po ang mataas na alon at gale force wind. So, bawal po muna kung maaari lamang na lumayag dyan at sa susunod na 24 oras ay tumataas na naman ang alon dyan sa silangang bahagi ng Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas at ilang parte ng Northeastern Mindanao. So, sa mga nagsasurfing, lalo na sa mga sa Siargao, ingat na lamang po dahil magiging mas maalon po ang karagatan dyan. Kung mga professionals na sea surfers kayo, sige lang, go ahead lang, pero maging maingat po tayo mga folks. And the rest ng yan ay mula sa ating monitoring para sa ating tropical cyclone assessment monitoring sa unang linggo ng January 2024 ay wala po tayong ina-expect na anumang chance daw ng pamumuo ayon dito sa Global Traffic Hazard Outlook. Hanggang sa susunod na linggo na ikalawang linggo ng January, makikita natin ay halos sa below average rainfall lamang ang nakikitaan na probability dyan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao area. And the rest, wala tayong namamataan according kay Global Traffic sa NOAA. At nabanggit ko na nga po sa ating Global Spectral Model, wala rin tayong namamataan. Mataas pa rin o dikit-dikit pa rin ang mga isobars. Sa mga computer models naman ay wala rin tayong ini-expect at yung binabantayan nating low pressure or posibleng low pressure area sa may bandang Marshall Islands ay hindi na po ito tumuloy dahil nga po binanggit ko na nga po sa loob lang ng 24 to 48 hours nung nakaraang araw nadi-dissolve din o na-dissipate din. So hindi nagkaroon ng succession upward low level convection at Coriolis effect. Kaya hindi nagkaroon ng inverse formation. Ganon din sa ECMWF at NABGEM, wala rin tayong nakikitaan na. So, wala po tayong magiging komento ngayong araw sa magiging forecast ng extended forecast ng tropical cyclone, possible development ngayong unang linggo ng January 2024. At narito naman ating 3-day to end weather forecast para sa unang araw ng January 1, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng January 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang detalye na gusto niyo yung malaman na hindi natin na-report ngayong umaga at sa mga latest news ng ating weather updates. Pwede niyo rin makita yung ang yearly report mula sa aking weather station. Makikita ninyo dito sa ating tabs, dito sa ating weather station historical records. Lahat ng detalye since mga nakaraang 5 years ay makikita nyo rin dyan. At sa mga iba't ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at manigong bagong taon po sa ating lahat.